Oh, holy night, silent night. Di ba? So, silent night dito ngayon sa Davao. Ano siya? Mag-alas 3 na. Time check nga tayo. Oh, alas 3:08 na pala mga hagala. Shout out ho sa inyo, no? Tapos special mention ho natin si bagong ano lang siguro to. Bagong dating sa channel, no? Kasi meron siyang parang hindi naman talaga request, no? Na-mention niya lang. Hey, yun, no? So, Mr. Nobody 9049, no? So shout out sa inyo, sir. Bale, itong video na to is lakas na loob ko tong gagawin dahil nga kumbaga parang inspired, no, by you. Galing. Ibig ko sabihin kasi bago to wala siyang history of comments itong si Mr. Nobody. So I assumed na ito ay bago pa lang sa ating channel, no. So yun, palakpakan, no. So i-welcome natin siya. Warm welcome. Palakpakan. So, wala tayong sound effects, no? Kasi raw vlog tayo mga gala. Tapos ngayon, bali ang sabi niya dito, good morning Gala the Explorer. Pwede alamin niyo kung andyan pa ba ang mga sinihan dyan sa Claveria na naka line up lahat sa Marco Polo. Inside hanggang sa dulo malapit na sa Cathedral. Mga sinihan na alala ko pa, Life Theater, Lawaan, Odeon, Ideal, Tagumpay, Center, New Davao, 70s. sorry mga gala, kumbaga kung paano ko siya dineliver pagkabasa, para tayong parang kindergarten magbasa. Anyway, kung paano niya sinulat, ganun ko rin siya nabasa. So hindi ko alam kung kailan na huminto, comma, freeze, and semicolon, end, period. Kaya ganun ang pagkabasa natin. Oh, yun. Bali, dito tayo ngayon sa may Marco Polo fronting. Tapos yun, intersection ito ng Rojas Avenue. Yan, Holy Night, Silent Night ho tayo dito mga hagala. Alas 3:08, no? So, Rojas Avenue at yun di Davao University. Tapos yun, yung Suntorise, malapit itong matapos itong Peak Lane, no? So sana all maraming pera. So congratulations sa mga congratulations, no, sa mga biniyayaan talaga ng kasipagan, biniyayaan ng blessing sa buhay, no. Yung sipag, blessings yan, no. So itong sipag ko minsan hindi consistent. Pero pasalamat pa rin ako kasi masipag ako. So may blessings din ako natanggap. So kumbaga pera na lang ang kulang, no. So sipag lang meron ng tayo ngayon. Kasi nga ito, kita nyo naman, madaling araw, matutulog na rin na sana. Imbis na magsa-scroll, manonood ng mga vlog, mga video, eto, mag-ano na lang, vlog ko na lang siya i-content. Parang maganda rin kasi minsan mag-vlog tayo ng gatong oras kasi walang init, tsaka walang interruption, no? Walang masyadong nanonood sa atin ng mga tao, walang nagpapa-shoutout. Iwan ko ba, parang ako na may mga, vlogger, shout out naman dyan, mga ganun, no? So parang naiintindihan ko naman sila. Tayo kasi mga Pilipino, sanay tayo sa camera. Parang pag may nagba-vlog, alam niyo yun, parang gusto nila i-shout out. Pero ako kasi pero minsan pagbigyan, no? Pero minsan parang hindi, parang normal lang kasi sa akin dapat pag may mga hawak na camera, may vlogger, para sa akin normal lang yan. Pero sa iba is big deal pag may vlogger. Anyway, balik tayo dito kay Sir Mr. Nobody, na kapag kabasa ko sa kanyang pangalan ay kaagad naisip ko si Mr. Nobody, yung Indian national na ang galing niyang managalog. I mean, magaling siyang managalog naturalmente kasi ito sa Pilipinas yata pinanganak, no? Gawa nung ang pinakaunang pumunta ng Pilipinas ay ang kanyang lolo. Tapos yung kanyang lolo dinalaan kanya, parang nagkajowa ng parang taga-India din dinala sa Pilipinas. Ito nag-asawa, nagkaanak yung kanyang mama ng kanyang papa. Tapos yung kanyang papa umuwi ng India, nakapagpangasawa ng Indian national din. So yun, nabuo siya. So parang third generation siya. I mean, dito na siya pinanganak, no, sa Pilipinas. Pero magaling din siya mag-Indian, magaling din siya mag-Pilipino. Pero mas mahal niya, mas piliin niya ang Pilipinas. Kasi nga, mas ma-appreciate niya ang government system ko, no, sa Pilipinas kumpara sa government system dun sa India. Mas dihamak na mas kurakot dun sa tawag nito, sa India, no. Ang kanya daw ang kulang lang man daw sa Pilipinas kumbaga kung grateful ka lang naman daw talaga sa Pilipinas, mas ma-appreciate mo daw dito, mas happy ka daw talaga. Pero yun, sabi niya yun, ha. So kanya-kanya tayo ng perspective sa buhay. So, ayun, bali naisip ko kaagad kapag nung binasa ko kanina, ang comment niya yun, pangalan niya, Mr. Nobody. So, Mr. Nobody. So yun, naisip ko kaagad sabi ko, galing sikat na YouTuber and Facebook vlogger.
sa TikTok din, tapos ngayon nag-comment sa atin. Anyway, so balikan natin, no. So, yun, special mention sa iyo, Sir Mr. Nobody. O nga pala, aaminin ko, since ako naman ay hindi na bata at hindi naman ako ganun katandaan, no, na like ito kay Sir Mr. Nobody, na 1970s pa daw siya dito, hanggang 90s nakatira. So, medyo nung 90s nga, medyo kulang pa ako sa mundo niyan, no. Kulang pa sa, basta hindi pa ako ganun ka-observant. Oo, sa lipunan, no, hindi pa ako ganun ka concern. Hindi pa ako ganun ka aware kung anong mga ganap sa lugar. So, yun. Ibig sabihin, iisipin ko na siguro nasa mga 40s, 50s na itong si Sir Mr. Nobody. At kayo nang bahala kung anong makikita nyo dito ngayon habang tayo maglalakad mula dito sa may ito nga, Marco Polo intersection. Ito talaga yung pinaka corner ng Claveria, o hanggang doon ba sa may sa may Ramon Magsaysay. Sige. So dito tayo mag-start sa Marco Polo Hotel. Tapos lakad tayo doon hanggang sa may San Pedro Cathedral. So shout out natin ulit si Ma'am Nits, and yun, yung couple, no, from US ito, si Ma'am Nits and Sir Ismail. Maraming salamat po sa inyong suporta ho lagi, kahit hindi ako nanghihingi. Alam niyo yun, parang nagbibigay kayo lagi. I mean, ang saya, no, ang kumbaga nakakatuwa. So yung pangkape, pangbili ng kape sa 7-Eleven, and pangbiling kape sa Family Mart, hindi ko pa yon nabili yung binigay ho ninyo, no. So, kaya hindi pa ako makagawa ng vlog content about review sa kape. Although meron kasing merong nagsabi kasi sa akin na ang kape kasi, para basta pinagtatanong ko kasi ito minsan sa mga vlog ko, ano nga ba ang pinagkaiba ng Boss Coffee, ng Starbucks, ng Tim Horton? Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga kape na yon, no? For example, kasi yung pinaka leading, no, na mga brands or mga coffee brands dito sa Pilipinas, as far as I know. So kung meron pa kayong nalalaman dyan, please let me know in the comment box. So yung sa mga Villar family, ano nga ulit yung isa, yung nag-viral din yun, na mga coffee basta. So ang alam ko lang, Tim Horton, Starbucks, ayun, Coffee Project, mga gano'n, no? So, comment na kayo dyan sa ating comment box. Kayo nang bahala kung ano pa yung mga alam nyo dyan na mga leading. Kasi pagkakalam ko, leading coffee dito sa Pilipinas is Tim Hortons, Starbucks, and Boss Coffee. So, sorry naman kung yun lang alam ko. Tapos ngayon, sabi nga, magkaiba ng pares lang na ng kape yan. Walang pinagkaiba, sa pangalan lang, tsaka sa tatak, gano'n, sa brand, sa label, gano'n, no? Okay, so yun. So there, naisip ko na baka itong kape ni 7-Eleven, tsaka kape ni tawag na ito, si Family Mart, magkaparehas lang. Pero syempre, still, dahil binigyan nga tayo ni Ma'am Nits and Sir Ismail ng pangkape, parang pangkape na binigay nila parang sobra-sobra, no, na parang siya, pang 1 year supply. So maraming salamat dito. So special mention po, shout out kay Sir Ismail and Ma'am Nits. Tapos syempre meron din tayong isa ditong special mention. Sino to? Si Jackie Schaffer Hofer. Ayan, no. So itong si ma'am na to, no, itong tao na to, ito yung nilalang talaga na parang ipinanganak siya sa mundo, parang maging ko siya, para ko siyang kapatid, ate, na parang alam niyo yun, para ko siyang basta napakaganda ng napaka-light ng kanyang mga comment. Kaya kapag kami nag-comment ng parang nire-replyan siya na hindi maganda, na parang kasi parang nami-misinterpret yung comment niya, binablock ko kagad. Oo. So mahal na mahal ko na to si Jackie Schaffer Hofer, no. So shout out sa iyo, sa iyong asawa at sa iyong buong pamilya, no. So ingat ho kayo diyan sa kung saan, nakalimutan ko na, sorry. Mahal ko pero nakalimutan ko siya kung saan siya, sa Oklahoma. I don't know, sorry ha, kung basta parang sa Nevada yata, Houston o Texas, I don't know. Nakalimutan ko na. So yun, bali mahal na mahal ko to si Jackie Schaffer Hofer, kaya yan, maraming thank you. Kasi andyan ho siya lagi na parang nagpapaalala sa akin na light lang daw, good vibes, gano'n, no? Stay safe sa paglalakad, lahat-lahat, gano'n, no? So stay safe always. Tapos yung may araw na hindi ako nakapag-upload, like 2 days yata, talagang isa talaga siya sa nagka-private message sa akin. Ayun, binisto ko na, no? Na nag-comment sa akin talaga na kumusta ako, kung may may nangyari bang hindi maganda, yung mga gano'n, no? So yun. Maraming salamat, nakakatuwa na may mga taong ganun. So maliban sa lagi siya nagpapalipad ng super chats, super thanks, napaka-generous po ni Ma'am Jackie Schaffer Hofer at ng kanyang asawa. Yan na nga, parang mararamdaman ko talaga heartily, no, yung kanyang concern talaga, hindi siya yung mima lang ganun. Tapos syempre itong si Sir Manuel Camumot, di ko alam kung taga Santo. Sir Manuel Camumot, sino ka ba? Grabe, no, sino ka ba? Maraming salamat, Manuel Camumot, no. So
mawala-wala na ang lahat, pero ayun, si Sir Manuel Kamumot andyan pa rin lahat lagi sa akin na nakaantabay no nanonood. May kwenta o may kabuhuluhan man o wala yung ating pinagagawa. So si Sir Manuel Kamumot andyan ho lagi. Nakaabang, nakamasid ho sa atin yan. Nagbibigay din ng magandang ano, no, greetings, yung good day, mga ganun, no, napakagandang ano, tignan. Tapos meron ngayong bago, no, parang meron tayong na-convince na manood sa atin. So, si Susan, no, shout out kay Susan. So, nakatawa lang. Share ko lang ho mga hagala. Hindi naman talaga to dapat na i-share, no, na para akin lang to, pero gusto ko lang siyang i-bandilyo, gusto ko lang siya ilathala na despite sa aking ugali na hindi rin maganda minsan, no, na may pagka-suplado, na may pagka, alam niyo yon, di ba? Attitude din, no? Attitude. Akala mo kung sino di matatabla ng bala. Ganun naman talaga kapag kung toxic ka, syempre, kailangan, kung pansin niyo naman, di ba, hindi ako nagsasabi na don't forget to click and don't forget to click the subscribe button. Wala, di ako sinasabi yun kasi hindi rin ako makasigurado na magtatagal din kayo or magsistay kayo, no. Basta ganun lang naman, people always come and go. Ngayon, sorry kay Sir Daming Daan, no, so, sana po ako naman wala naman tayo wala tayong personal relationship, no, hindi tayo kilala, hindi tayo mag-anak. Basta dito na tayo nakakilala sa YouTube. So hindi mo rin ako kilala, lalong hindi rin kita kilala. So yun lang dumating talaga sa point na hindi tayo nagkaintindihan, no? Parang talagang contradiction tayo, kaya ayun. So yun, subscribe mo ko, tapos yan, blinak na rin kita. So ganun lang, no. So sana happy ka sa I know for sure happy ka, no. So I wish you all the best and good luck, no. So yung kung ano man ang ginagawa mo dyan sa Amerika ngayon, sa US, no, so sana, I just wish, no, na matupad mo lahat ng iyong pangarap, yung hinahanap mong green pasture, mga ganun, no, kasi Cebu, Manila, Davao, wala, parang feeling mo is failure ka dito sa Pilipinas. So, kaya napunta ka dyan sa Nevada ngayon, sa Texas, or Las Vegas, or ano. Sorry if I brought, kumbaga, ko yung pangalan mo ngayon. Dinala ko lang. Wala lang, na-miss lang kita, pero ganun talaga, no. People always come and go. Hindi natin alam kung what lies ahead, no, kinabukasan, sunod na araw, sunod na linggo, buwan, or next other year pa, no, ano mangyayari sa atin. Ganun naman talaga, nagkakahiwa-hiwalay. So it simply means na wala talagang forever. So ang dami natin pinag-usapan, wala lang. Okay, lakad na tayo, let's go. Sino pa ba? Sa aking parang kapatid na talaga, napaka the best nito talaga si Jackie Schafferhofer. Shout out kaya Ma'am Nits and kay Sir Ismael, no. Maraming salamat, no, sa inyong existence. Tapos kay Mark and Pearl, syempre, no, shout out sa inyo. At syempre itong si 4K Resolution na nasa Canada ngayon, kakabalik lang, na nakastay siya dyan dati, parang naka-witness kayo, sir, no, nung Michael, no, naka-witness ho kayo nung Kadayawan ng Davao, Kadayawan Festival. Tapos dyan siya nakastay, like 10 days yata siya dyan nagstay sa Avila Tower, dito sa may CM Recto. Tapos yun, nung umuwi siya sa Canada na, napanood niya yung video ko. Tapos ayun, sabi nga niya, ito, naging sorry, shinare ko. Na sabi nga ni 4K Resolution na yan, dito na ako sa Canada. Tapos yun, parang sentimental, emotional, mangiyak-ngiyak, parang gano'n, parang theory something, mga gano'n, no, na mamimiss siya ulit ang Davao, gano'n, Davao, Philippines, kasi nasa Canada siya ulit. So ayun, okay lang, walang problema yan, basta ako nang bahala sa inyo, dito lang kayo manood, no, gagala ko kayo dito, at saka hindi lang dito sa Davao, basta may mga may mga naka-prepare na akong mga plano, mga skits or anong tawag dyan, yung mga itinerary kumbaga ba, no? Kahit pa talaga yung mga plano ko hindi ko talaga nasusunod at hindi ko talaga nagagawa, at least meron ng plano sa buhay na pumunta dito sa ganitong lugar, ganyan, no? Para out of town ba, kasi puro lang din tayo Davao, sa totoo lang, kung kayo nananawa sa mga vlog ko, abay lalo na ako, yun, doon tayo, di ba? May mga iba dyan na parang nagsasabing pabalik-balik Davao, no? Kung alam nyo lang din, ako yung nananawa na din, kaso nga lang, alam niyo 'yon, 'di ba? Hindi ganoon kadali, no? Hindi ganoon kadali. Vlogger ako, gala, pero syempre, may mga din tayo kahit paano na mga tinatapos na mga bagay-bagay, may mga pina-priority kahit paano, 'di ba? May mga ganong mga kino-consider tayong mga things. Okay, so kung ako man kayo nananawa sa Davao ng mga vlog ko, labay lalo na ako.
Okay, ngayon, so dito na tayo sa ano, sa may CM Recto. Yan oh. Kita nyo yan, ito ay Aldevinco. Anong ibig sabihin ng Aldevinco? Alsons Development Investment Corporation. Tama ba o mahagala? If mali, then walang problema. Let me know in the comment box below, no? So, ready for correction. Although naka-turn on yung ating tawag na ito, yung ating data, malakas ang signal, pero wala na akong panahon para basahin sa Wikipedia kung ano ibig sabihin ni Aldevinco. Basta yun ang pagkakaalala ko. Aldevinco means Alsons Development and Investment Corporation. Alsons. Alsons, okay. Tapos yun, kasi pag sinabi kasing Alsons, meron akong nakitang Alsons na opisina doon sa may Bonifacio. Tsaka napunta ako dati ng Talaingod, Davao del Norte. May ano doon parang malaking kumpanya ng kakahuyan, wood factory ba tawag doon? Yung parang, basta paggawaan ng mga plywood, yun na, oo. Paggawaan ng plywood sa Talaingod, Davao del Norte na ang nagmamay-ari ay Alsons Company. Okay, so lakad lang tayo dito mga kagala. So ito siya magiging ano na to, no, in memories, RIP, rest in peace, in memories, no, in loving memories of Aldevinco. So ako nakaabot ako nito na binuksan ito nung anong year ba yon, 90s on the early 2000 or something, no. So ito talaga mamimili dito. Although hindi ako nakapamimili dito ng mga gamit, ng mga souvenir item kasi way back early 2000, di pa naman ako nung gala, hindi pa naman ako talaga pumupunta sa ibang lugar tapos mamimili ng mga souvenir items. Meron akong mga binibili, for example, ng mga souvenir items. For example, may mga kakilala ko, mga taga Bulacan, mga taga Rizal. So yung mga yon, syempre knowing na from Davao City ako, so since hindi ako makapagdala-dala ng mga durian na fresh fruit, so ang dala ko na lang is mga durian na mga souvenirs, so yung mga ref magnet, mga ganun, tsaka yung mga damit na may durian, tsaka syempre Davao, tapos Duterte, no? Kasi talagang love na sorry, love talaga ng mga, hindi man lahat, pero majority, landslide ka nga no? Landslide win si Digong nung kanyang election date niya. Kasi ganun siya ka popular sa Pilipinas. So maging mga taga Rizal in Bulaqueño, talagang pag sinabing Davao sikat. Barrio Patay, pati yung Barrio Patay, dinig nila yun yun, tapos ito, nakabili ako dito ng damit 2000 something, kailan ba yun? 2017, 16 ba yun? Basta tapos pinasalubong ko, damit na may nakalagay na Duterte, tsaka Agila, tsaka yung yung tribal natin na mga batik-batik. Anyway, so proceed tayo, move on. So ito ngayon mga hagala, 'di ba, Marco Polo. So ngayon, ano ba sa tingin niyo ang meron dito na office na na gusali dati? Sige nga. O nga pala si Michael Leonares, basta meron dong mga nagko-comment dito na marami siyang masabi about si Recto. Marami din siyang alaala na nasa Cavite siya ngayon natatrabaho. Sir, kung asan ka man ngayon, Sir Michael, no? Oh, iba rin to si Michael na yung nasa Canada, iba rin yung si Michael na nasa Cavite ngayon, doon na siya nakatira dahil sa kanyang trabaho. So marami siyang dati siya nag-aaral din siya sa may Gaisano Mall, yung Chinese school diyan dati. So hindi na siya nag-comment. So ito yon, Marco Polo, tapos yan 7-Eleven na siya. Tapos meron tayo dito nakikitang yan driveway. Tapos ito siya bagong gusali to mga hagala, bago to. Tapos, yun nga pala, syempre, Aldevinco, maliban sa nakabili ako dyan din pala minsan ng damit, dyan ako nagde-deliver ng mga burger sa Jollibee. Oo. Ang di ko makalimutan, yung aking suki, Yoli ang pangalan. Nagbibigay ng tip yun. Kasi dati ang burger kasi, regular yam. Ang galing, no? Yung regular yam is 24 pesos. Syempre, binibigay ako ng 25 pesos. Yung peso, so, akin na yun. No? Yun, di ba? Kahit paano, keep the change. Malaking bagay na yun sa akin dati. BDO. Luma na siguro tong BDO, no? Sa tingin nyo. Tapos, Imperial Hotel. So, basahin ko ngayon pangalan ni Sir nung yung laging nagsasabi sa akin yung marami siyang masasabi about si Recto. Yung mga naalala niya, mga memories. Grabe, no? Kung kailan na hahanapin, hindi makita. Pero kapag hindi hinahanap, laging lumalabas. Ba't gano'n, no? Talagang, ito talagang, tadhana, tayo pinaglalaroan. Hinahanap ko lang yung comment nung mama na yun na nga, ang dami niya mga nasasabi tungkol dito sa CM Recto. Kapag every time na ako yung nag-vlog dito sa CM Recto na to, ang dami niya talagang mga down memory lane, di ba? Na
Alam mo yun, kasi dito siya lumaki, dito siya nag-aral. Talagang dami niyang masabi tungkol sa lugar. Yun, nakita ko rin sa wakas. Yun, Michael Juanisa Laciores. O, diba? Bado ba naman kasi matatandaan yung kanyang pangalan? Ang hirap ibigkasin. Juanisa Laciores. Cocina Davao can only be found in San Pedro Street, the one near in Magsaysay Park, Santa Ana Avenue branch and the branch have all closed down. Okay. So yun, no, shout out kay Sir Michael Juanisa Laciores. Ito kasi yung napakadaming mga masasabi about Davao. I mean about si Imricto dito sa Davao, no, downtown area, kasi nga dito nga siya na lumaki, nag-aral, tapos hanggang sa lumipat sa Maynila dahil nga siguro daw nakapag-pangasawa at doon nag-trabaho, no. So ano to? Yan, no, pag oras mo na talaga. Pray na lang talaga palagi. Wala pang township ang Davao City, under construction pa yon, yung Davao Global Township. Or is Sagwa, no? Ang galing dito si Sir Michael Juanisa Laciores. So dahil sa kanya natututunan ko na ang or pala ibig sabihin nun is yung Sagwa, no? Kasi sa katanga, no, throw away the oars forever. Anyways, yun na nga, no? Sabi nga niya na good thing daw is dahil sa kahit pa daw nasa pakadami ng mga gusaling bago dito sa si Imricto, itong Imperial Hotel andito pa rin, no, nakatayo kahit pa sa sobrang tagal na doon ito, andyan pa rin, no? Still alive and kicking, no? Di ba? Ang galing. Napuntahan ko yan minsan, ang init, no? Siyempre yung mga no, yung labasan ng mga hangin ng aircon, ng exhaust exhaust fan. No? Tapos yun. Ang likod niyan is doon niya Segunda Complex. So yan, Imperial Hotel, hanggang ngayon andyan pa rin siya na nanatiling bukas. Andyan pa rin siya na still functioning pa rin siya as a hotel. Pero ngayon, hindi na siya parang hot room per day or parang ginawang transient, kundi ginawa na siya talaga siyang parang paupahan boarding house. Yun ang sabi nung nakausap ko minsan nung ako'y nag-vlog dyan ng mga nagdaang araw. So andyan pa rin siya, no? So yun, down memory lane. So ano bang mga maaalala niya dyan? May sinihan din ba dyan dati? Basta likod niyan, doon niya Segunda Complex. At syempre, shoutout natin si Sir Roche. Sir Arche ba yan? Roche. Sorry ha. Sige, minsan gagawa ko ng wag na ako tatamad-tamad. Gagawa ako ng listahan ng mga tawag na ito, pangalan ng aking isa shoutout. Martins Gracie. Tapos itong bagong gusali, yan, Space for Lease. Dati bakanting lote yan eh. Tapos itong lugar na to, yan, may yan, mga nagtitinda ng mga maruya. Yan, parang rough road pa yan. Lupa, ganun, no? Damuhan. O ngayon, na siya? The shops you missed are back. Bakit? Ano ba yan dati? Mindanao Souvenir Center. Okay, so ibig sabihin, meron ng kakompetensya si Aldi Vinco sa magiging souvenir shops and the gift shops and souvenir items. Okay, so business center, yan. Ito pa siya, parang bago yan din dito. I mean like bago, no, 2007 bagong renovate to, pero bago 2006 2005 hindi pa to ganito, no. Luma pa tong gusali, tapos binaklas, giniba. Tapos ito na 'yon. Hitsura niya. Yung mga pabago-bago lang diyan is yung mga tinan. Ito dito. Ano naaalala niyo nito, mga hagala. Tapos ito naman yung Abriza Tower, nakalimutan ko na kung ano meron dito dati. I mean Abriza, Avida. I forgot, no, kung ano yung building dyan dati na nakatayo. Basta itong Petron Gasol, andito pa rin ngayon siya, nakatayo. Tapos syempre si Ave Floor Inn sa likod natin. Tapos meron yung nag-comment, shout out doon sa Amerikano ba yun, na may Amerikano, no, nanood kasi yung kanya na pangasawa ay taga Samal, na kapag pumunta sila ng Davao, para daw hindi sila siguradong malate sa flight, dito sila nagsistay sa Ave Floor Inn. Tapos sabi niya, minsan punta din ako sa Samal para mag-vlog din. Tapos meron siyang nirecommend sa akin na beach resort na maganda. Marami talagang magandang beach resort sa Samal. Yan ang mga puntahan natin, mga taga Davao, no? Para magmuni-muni. Outing. Diba? Adib Floor Inn. Tapos, yan. PNB, andyan pa rin. Tapos, Petron Gasol. Matagal na yan dyan. Nananatili, no? Still alive and kicking siya. Hindi siya nabili at tinayuan ng bagong gusali. Tapos sa likod nito may mga kabahayan eh. Diyan nakatira yung mga nagtitinda dito ng mga isaw, mga barbecue na hindi ko alam ko yung mga nagbabarbecue dito, isaw, turo-turo.
Turo-turo, di ba yung ano, yung turo-turo, yan yung akin, tapos kakainin mo, kanakamay, tapos may puso. So yun, doon sila nakatira sa likod. Na-trace ko kasi, tawag nito, parang meron kami account dyan dati, no? May hawak akong account dyan sa likod. So naningil ako sa likod nito. Yan, naningil. May mga kabahayan. So hindi ko alam kung meron pa ngayon. Minsan, puntahan natin, no? Yung mga sulok-sulok. So, ito na siya ngayon, Avida Tower. Ano bang meron dyan dati? Nakalimutan ko. So, pwede naman kayong magkomento. Basta ang naalala ko lang, batang 90s kasi ako. Tapos, yun na nga, nagkaroon ng malay at awareness sa sarili, sa paligid-ligid, is early 2000. No? So, yun na nga, 2005, 2004, high school na kasi ako noon. Tapos, nagtrabaho 2006, tapos 2007, gano'n. So, ito siya, di ko na alala. Basta ito lang. Alala ko to dati. Bago pa to maging ganito yung gusali na yan. Dati pa yung, basta luma yan dati. Tapos binago. Yan na yung itsura. Hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Tapos ito na siyang Petron Gatsol. Still kicking and alive. Same with Imperial. Avi Florin. Tapos si Avon. Lalong mas pinatindi si Avon. No? Pinaganda niya kanyang opisina. Akala ko si Avon is pinaluma na lang siya kasi tatanggalin na siya or lilipat sila ng lugar, location. Yun pala, nag-renovate pala sila. Ayun. Tapos meron tong speed dito, no? Speed Learning Center ba yun? Oh, akin to ha. Akin na to observe, ano? Parang the memory lane, mga 2007, 2008. May eskwelahan to dito dati. Mga special education ba tawag dyan. Tapos may simbahan dyan sa unahan. Ano ba simbahan dyan sa unahan? Puntahan nga natin. May nakalagay to dito. Dapat karatula. Wait lang ha. Ayun, United Methodist Learning Center. Yan sa unahan. Pero dito tayo papunta dyan. Parang ano yata, exclusive, no? Trespassing tayo. O, ito, lumang ano pa to, gusali. Diba? O, malalaman naman natin yung lumang gusali, diba? Kasi wala pang renovate. Sira-sira pa yung mga kisame. Pero sa inyo siguro, mas luma. Iba yung luma talaga sa inyo. Kasi yun talagang mga 1950s pang naitayo hanggang ngayon. Andyan pa din na sinihan. So, ano ba to dati? Alfresa Tower na siya ngayon. Tapos, itong Hotel Ono. Ano sa tingin nyo to? Lumang gusali ba to? Hindi pa napun... Anong Hotel Ono? Kasalo ko tada dati. Di ba mayroong Ono na ano yung power? Yung ano ba? Yung networking. Na magtitinda ka ng mga item. Tapos pyramiding level. Parang multi-level marketing tawag dyan. Di ba? Yung ikaw yung pinaka-ona. Tapos mag-recruit ka. Tapos meron kang mga downlines. Tapos yun yayaman ka. Magka-coaches. Magkabayo. Magka-pera. So yun ang bisa ko. Ano yun? Hindi man ni-recruit. No? Kumbaga parang inorient. Pero so far hindi talaga ako na-convince na sumali sa grupo kasi nga unang-una walang kapital kasi kailangan mo yata ng 6,999 para maka-purchase ng paunang pang-purchase ganun na parang starter pack tawag dyan bago maging members. Wala ako nun kaya sorry talaga. Sorry naman. Ang dami mga Yosana, Ono, Vita Plus, yung mga ganun yung power. Yun yung mga sinasabi namin lagi. Power. So, Hotel Ono. So, pagkakalam ko Ono, sabi ko, aba, legit tong Ono kasi talagang napakayaman nga ng Ono, hindi nga to scam. No? Hindi nga to, kasi di ba pagka multi-level marketing, iniisip talaga natin scam. Fly by night na baka kusang biglang mawala, di ba? Nag-invest tayo tapos biglang nawala, nasarado. So, sabi ko, hindi to basa-basa masarado ang Ono na produkto, na kumpanya kasi meron silang hotel mismo. Ayun pala, magkaiba pala. Kasi natanong ko yan yung Ono ba, tsaka tong Hotel Ono, magkaparehas lang, isa lang may-ari siya. Hindi, diba yan? So, I don't know kung bakit siya tinawag na Hotel Ono. Tsaka, hindi lang to sa Davao nakita, no? Parang meron din akong nakita nga Ono Hotel sa Visayas and Cebu in Manila. Pero pwede ding namalikmata lang. Okay? So, lumang gusali ba siya? Itong Hotel Ono, ano sa tingin nyo? Ay, ito, may nakalagay dito, siyempre, Lawaan. Ito yung Lawaan. Naalala ko to dati, 2007, siyempre nangupahan tayo sa Boulevard, no? Mabini Boulevard. Tapos ngayon, ang sabi nung manager namin, landlady, kasi nung time na yon, manager, siyempre may mga usap-usapan na may mga kasamahan daw na kaya daw ang nagdadala ng surot. Yun, ito na pag-usapan natin itong Lawaan, ha? Itong Lawaan kasi, sinihan yan, no? May mga kasamahan tayo dito dati na mahilig daw manood ng mga palabas sa Lawaan. Para yun ang nabanggita, Lawaan, sa sinihan. Which is hindi ko naman alam. Akala ko Lawaan is parang lugar din siya, like Akasya, di ba? Tas Lawaan, kasi kahoy, di ba? Na may surot. Bakit tigil-tigilan nyo na yung kakapanood nyo ng mga palabas sa Lawaan.
Kasi yan ang dahilan ba't nagkakaroon ng surot sa inyong boarding house, gano'n, no? Kasi kinabukasan sa opisina, usap-usapan nga na ayan, daming mga kagat-kagat ng mga hindi kasi kagat ng lamok, kundi kagat ng surot. So yun, natatawanan yung mga kasamahan ko sa trabaho. Sabi ko, ano yung lawaan? Ano yung lawaan, ba't may surot? So akala ko kahoy na luma ba, tinatambayan. Tapos yung kahoy na luma na puno na yon, tinatambayan, may mga surot, mga ganun, di ba, mga insekto. Tapos dumikit sa damit, tapos umuwi ng bahay, hindi nagpagpag, hindi naligo, hindi nagpunas, diretso higa sa higaan, tapos kumalat yung surot doon lahat-lahat, no? So damay-damay na. So yun pala, lawaan is dahil nga siguro sa upuan pala, no? Yung upuan may mga surot na kung ano-ano pa. Ayun. Tapos to my surprise na may mga nag-comment nga sa inyo dyan na ang lawaan is yun nga ang inyong mga entertainment theater nung araw, no? Mga dekada 80, 90 or 70 kung ano mang dekada yan. Na sabi ko, ano pala to? Matino pala tong sinihan dati. Kasi akala ko pag sinabi lawaan, mga bold, mga rated R or mga ano tawag nito, yung mga malalaswa ba na mga na mga palabas. Kasi nga yung mga kasamahan nga nagtutulakan, no, walang umaamin, parang natatawanan gano'n, no. I don't know kung meron ba talaga doon na nanonood. Pero parang wala naman yata. Kasi nung time na yun, also na yung mga sinihan. May mga sinihan naman sa Magaysano Mall pa lang, di ba? NCCC, yung bago na sunog. Doon ako nanonood sa NCCC, grabe, lamig. Sobrang lakas ng aircon sa NCCC. Tapos, ito, lawaan and Veterans Bank. So, dito yung, shout out kay Jackie Schafferhofer. Ito po yung sinasabi ho ninyo na Veterans Bank. Andito pa rin siya. Matagal na ba itong Veterans Bank? Luma na ba ito dito? Bakit nyo ito nabanggit? Ano to? May call center. Ano to? Curated Cellar. Wines and Spirit. Ba't para may opisina sa taas? Call center. Agad-agad no, pag may ganyan, no? Call center. Work. Work ko. Ano yan? Opisina? Okay. Kung call center, napakaliit. Okay. Johnny Walker. So, Jackie Schafferhofer, ito po yung Veterans Bank, no? Bukas pa rin po siya hanggang ngayon. Open pa rin naman. Basta dito nangyari yung yung 2011 ba yun or 2010 na yung dito nasa Cote yung mga kidnap for ransom ba na galing sa Manila na mayroon silang kinidnap na Chinese. Tapos ang usapan, dito sa Davao, i-withdraw yung pera na 5 million o 3 million na magiging ransom. So dito sa Davao, i-withdraw. Dito sa Veterans Bank. Tapos, ayun, yun, patay lahat, no? Patay lahat yung mga, walang isang tinirang buhay na galit yung Commission on Human Rights kasi bakit daw pinatay? Bakit hindi daw binigyan ng pagkakataon na ipaglaban ang sarili, idepensa? Noong time na yun, si General Bato pa yung dito, yung General sa Davao, oo. So, yun, galit na galit yung CHR that time, sila Senator De Lima. Siya pa yung commissioner nun sa CHR. Galit na galit sila kasi nga bakit daw pinatay, no? Bakit hindi man lang daw nagtira kahit isa? Bakit daw inubos? Pero hindi naman yun inubos. Talagang lumaban, di ba? Patay. Siyempre, alangan naman hindi lalaban, di ba? Tsaka kriminal yun, bakit tabigyan ng yung mga ganong mga sentimento. Tapos naalala ko nun pati ang taga ABCM-GMA, talagang sila, no? Hindi sila agree, no, sa sinabi nung taga CHR pagkundina na bakit daw pinatay. Siyempre kriminal, nanlaban, patay, may armado yun So dito yun. Sinadya pala dito sa Davao, i-withdraw para dito masakote. Kasi sure ball talaga na walang takas. Yun. So yun, Veterans Bank. So focus lang natin. So andyan pa rin po nakatayo. Shout out kay Jackie Schafferhofer. Okay, tapos ito na nga kabila, meron nakalagay na work ko. So bakit may nakalagay na work ko dyan? So working company, call center. Tapos lawaan, okay? Lakad tayo dito ng konti. O nga pala, nung nagdaang araw pala, dumaan pala tayo dito. Tapos merong tao dyan, parang nung sinilip ko itong lawaan pala mahagala, may pala nung parang may nakatira. May nakasampay ng mga damit. Tapos ngayon, tinanong ko yung mama na, kuya, kayo ba yung nakatira dito? Sabi niya, hindi. Bakit may nakasampay? Sabi niya, may nakatira dyan, may nagbabantay ko. Okay. So parang yung nakatira dito is, ito yung stay in, no? Yung bantay. Ang lawaan, mahagalaw. Lawaan.
Ano yan? Guru Ramdas Ashram Sikh Dharma International. Ano yan? Guru Manak Dwara Healthy, Holy, Happy. Okay. Organization. Ano yan? Ba't may mga ganong mga nakasulat? Yan, no? No? Parang haunted house na siya, no? Tapos, ang harap na ito, so dito sa area na to, sa hilira na to, talagang siya yung pinaglumaan, no? Wala, hindi talaga siya binago. Pwede tayong mabagsakan nito, patay tayo. Ako lang pala. Hindi pala kayo sama. Okay, iwas tayo ng konti. O, baka mabagsak. Malas. Sabi pa naman ni Sir, Michael Wanisa Yakiores, kung oras muna, di ba? Okay, so yun, RCBC, tapos yan na, Land Bank, tapos Coco Life, tapos Palma Hill, tapos BPI parang bago to o luma, ano? Ang mga bangko, pagkakalan ko, laging luma yan talaga sa lugar, no? Tapos, ano to, ito, ang galing nito, luma to, parang wala siyang tindahan ba to, o ano to? Itong may yero na yan, maliit lang siya, no? May mga yero. So baka pilit na bilhin yan siguro na may ng mga negosyante para tayuan ng hotel o condominium, pero hindi niya pinagbili, no? Kaya binakuran niya ng yero. Okay, tapos ito RCBC. Itong RCBC dati nung ako yung natrabaho sa Gaisano Grand Ilustre, Gaisano South Ilustre. Hindi ko gagamitin yung Grand kasi hindi ko na basta Gaisano South Ilustre, Grand na siya ngayon. So, ang aming ATM ay issued by RCBC. Kumbaga parang parang tie-up si RCBC in the Gaisano Grand Ilustre. So, yung inisyo sa amin na ATM, so sa RCBC namin yon i-withdraw. So, ngayon, parang nagkaroon ng glitch ang tawag diyan. Glitch ba yun? Yung nabawas sa account mo tapos hindi naglabas ang pera. Kaya, pag RCBC, ayaw ko na. Oo. Pass. Same with Metrobank. Oo. Parang Metroma, parang alam ko naman nagkataon lang, no, hindi naman lagi. At saka nangyayari naman yan lahat ng bangko, pero siyempre doon ako naka-experience sa RCBC tsaka sa Metrobank, kaya ba't pa ako lalagi-lagi, di ba? So dami pa naman may mga BPI. So gusto ko yung PS Bank tsaka BPI, yun ang gusto ko na mag-withdraw kasi wala talagang glitch, no. Yan, Land Bank, Davao, Palma Hill. Ano to dito dati? Baka ito yung mga tinutukoy yung mahagala na sinihan, ha, nung araw. Central District. Lakad-lakad na tayo dito. Tapos Palma Hill na to, PTA ground nasa unahan, na ngayon ay ano na siya, People's Park of Davao. Tapos ito Coco Life for lease. Tapos likod niya ay Royal Mandaya Hotel. Dati talaga akala ko itong Royal Mandaya Hotel ay napakataas na gusali. Oh, totoo yan. Kasi one time nung meron ng kapatid na nag-check-in siya dyan, tapos parang pinaabil niya sa amin yung breakfast buffet. Tapos pinaligo kami ng swimming pool kasi kasama yun, no? So yun ang first time kong ligo ng swimming pool, bata pa ako nun. Tapos yun, breakfast buffet, napakasarap. Tapos feeling ko ang taas ng hotel na to dati, nga pala ang liit lang niya, ang baba lang. So medium size lang, ay siguro mga 4th or 5th floor lang siya. Na ngayon kasi kung tinan mo siya sa malayuan, parang wala na siyang sinabi, no? Kasi tinapatan nga siya, tinabihan nga siya ni Abida, Picklin, tsaka itong si Meralco, ni Marco Polo, tsaka itong si Mindanao Stolis Building, Vivaldi Residences. Yun. Kasi itong gusali na to, itong kampo na to, UM campus to, di ba? Parang magmamayari ng UM, yung radio station, tapos lahat-lahat na. Tapos itong lugar pala to dito, syempre ako meron akong maalala, syempre yung paborito kong radio station, Energy FM, Idol Nico, shout out, no? So Idol Nico ang kanyang pangalan dati sa radyo. Tapos kalaunan ay naging Idol Dagol. This has been your Idol Nico. And I always sing, love is useless without romance. So dito yun, no? May gwardiya ba? Wala. So kung may gwardiya, tatanong sana natin ko anong pumalit na opisina sa dating Energy FM. Dito yun, High school ako, mahilaw makinig ng FM station. Mga love, kahit wala namang experience sa love, no? Pero mahilaw makinig sa kanya yung mga love, love quotes and mga advices, relationships. So dito yun. Ito yung gusali na to. Diba? Meron ako ma-share. So kapag ako tumanda, abot rin ako ng mga 50, sa Shinta, masasabi ko rin na
Tapos may vlogger. Oh, ito yung Claveria ngayon. Oh, mga 2090. Oh, di ba? 2090. Year 2090, mayroong umusbong na vlogger. Tapos naglalakad siya sa, sa Imrecto. Tapos sinabi niya, ito yung si Imrecto ngayon. Ang ganda ng lugar. Tapos ito, kunyari, sabihin natin na, ano na to, ano bang Mega World, no? Pag may to ng Mega World, sabihin na natin. Aba ko, yung bagong Mega World na yan, dating dating Energy FM yan. Paborito kong pinapakinggan dyan, si Idol Nico, na naging Idol Dagol. Na ngayon ay naging Idol Dagong na siya, no? Pangulong Dagong. Parang pinuporte niya si Pangulong Duterte ngayon. Sa Maynila sa ngayon ay FM na siya, si Idol Nico. Ang kanyang pangalan ay si Carl Erlich Alindaw. Basta galing. Diba? Idol talaga, no? Ang galing niya kasi talaga magsalita, mag-English. Oo, tapos yun. Idol ko siya, magsalita, mag-English, no? Tapos magbigay ng mga payo sa mga caller. Caller pa nung araw. Tsaka text pala, texter, mga nagbibigay ng mga payo, nanghihingi ng payo. So, ina-advise niya lang naman. Energy FM. Tsaka si DJ Monica. Yun. Tsaka yung panghapon, sino yun, yung babae na maganda yun eh. Na nagpuntang US na rin, nakatira. Anyway, move on. So yun, ito siya, City Power Central District Hotel. Naging hotel na to dati, luma din to dati. O nga pala, ito siya, naalala ko dati, kahit tanghalin tapat, meron to dito mga babae na, syempre, yung mga naghahanap buhay, no, kahit tanghalin tapat, na, yun, magkano ba yan, 300 yata, 300 or 500. Tapos, ang nagiging sukit niya lang din is yung mga nagtitinda lang din yan sa gilid. Tapos, yun, pag nagkasunduan sila for parang pastime, boredom strike. So, aakit sila sa hotel dyan sa basta to, parang lodging house. Parang 150 yata. Oo. Parang, basta narinig ko lang minsan pag ako nag-aabang ng jeep, tapos sabi niya, wala kang ginagawa. Magkano pera mo dyan? 300, pwede na yan. Tapos 100 na 100 at 150 na lodging house, pero gawin sa kwarto, pero gawin natin 100 lang, dalian lang naman eh. 30 minutes lang, bilisan lang natin ha. May mga ganun, di ba? Ganung usapan. So napaka casual lang, no? Usap-usap lang sila. Ganyan lang, magkakilala lang sila. Yan. May binta siya, marami mga chinilas. Galing. Ayan, so ito siya ngayon, naging residensya, villa siya, dormitil na siya. Tapos ito naman ay Liopi Building, Davao. O, baka ito yung mga sinasabi nyo sinihan ng araw. Tsaka ito Energy FM. Tapos ito naman, merong bakante ditong lote. Ay, hindi pala siya bakante. Baka ito sinihan din to. Yan o. Paatras siya. So, matagal na to talagang walang tao. Tapos itong Victory, Victory Davao, Victory Chapel or Victory Liner. Ito nga lagi kong pinagtataka yan, hindi ko alam yan eh. Basta itong sunod niya ay Station 91. Nakadiskuhan yan eh. Hindi pa nakapunta diyan dati, pero ang saya niyan dati nung araw kapag alauna, alas 2, marami lumalabas diyan ng mga lasing, ang gaganda, ang sexy. Naka-tube lang, tapos yun, nagsusuka ng suka. Oo, daming mga suka diyan, kasi lasing nga sinusuka yung mga kinakain pulutan siguro, kumpo siguro, mga pumulutan kinakain. Sabi nga ng mga American vlogger or mga European na dito sa Pilipinas, hindi na yung European, maging sa mga Americans, nagtataka sila sa Pilipinas na bakit yung mga tao dito umiinom para maglasing. Oo. At saka habang umiinom, kumakain. Yung pulutan, pagkain talaga siya, meals. Samantalang sa kanilang lugar, hindi naman daw ganun, no? Umiinom sila para sumayaw, magsayaw-sayaw, happy-happy, dancing-dancing, disco-disco. Pero dito sa Pilipinas, nagiinuman para maglasing. So, yun, parang meron silang culture shock sa Pilipinas. Anyway, so, yun, balikan natin. Baka ito yun, mga hagala. Yan, bakanting area. Tapos ito naman yung Victory Davao. So, ano ba to? Victory Liner, di ba? Yung sa bus. O yung Victory Chapel. Sarado siya, walang bakas na may nag-occupy. Tapos itong puti na to, yan yung tinutukoy ko na Station 91. Na gusto kong pumasok man, pero parang feeling ko kasi may mga gandang kulay na mga ilaw, gano'n, mga klase-klaseng kulay.
Mga ganun, flickering lights. So parang ayaw kong magpasok kasi baka mahal. Nung time na yun, syempre, Young Dumb and Broke by Khalid, no? So, ayaw pumasok. Yung pera ko pang Tanduay lang, pang Emperador, pang Times Beach lang, no? Ang kaya hanggang, di kaya bangkiruhan. Yan. So baka yan yung tinutukoy yun na sinihan dati. Ito ba yun or ito or ito? Tapos ito siya naman, bilyaran. Ngayon wala na. Minsan meron, minsan din wala. Massage, wala na din minsan. Pero etere, meron din lagi. Ayan, Barangay 34, Poblacion. Barangay Hall ba to? Paano naging Barangay Hall to? Okay, yun, Barangay Hall daw. Nakalagay, Barangay Hall. Barangay 34 Dasde, Poblacion District, Barangay Hall. Okay, tapos meron pa ditong tindahan. Ito talaga luma to, no? Kapag tapos sa trabaho dati, pag meron kaming sama ng loob sa mga kasamahan, kasama sa trabaho, mga superior, dito namin yan binubuhos ang sama ng loob. So, Barrio Pogi, ladies and gentlemen. So, hanggang ngayon, Barrio Pogi pa rin siya, residential area. So, dito kami nagiinuman, bumibili kami ng alak. Tapos, yun, ang kainuman ko dito is taga Cagayan, taga Butuan, taga Agusan del Sur Patinay, tapos taga Bukidnon, no? Payabangan kami dito ng salita, walang napapatalo. Pero syempre, oo, walang napapatalo talaga. Lahat ng mga kung saan mapupunta yung usapan, talagang lahat may topic, may masabi talaga, no? So nakakamiss lang. Ngayon si Aris, police na siya. Nasa Butuan daw siya na-assign, pero di ko alam. Tapos kung andun pa rin ba siya. Tapos si Chacha naman na taga CDO. Yun, ang grabe talaga, ayaw patalo nun. Oo, lahat ng bagay talaga mapag-usapan. Kahit pag-usapan namin ay robot alien, meron din siya, no? Siyempre, pangka-pattern, yan ang lagi niya sinasabi, no? Tapos yung taga Bukidnon, yun, super cool lang yun, Ilonggo. Paano naging Ilonggo ang Bukidnon? Pagkakalam ko ang Ilonggo is mga Cotabato area. Anyway, tapos yung taga Patin ay mabait din yun, Agusan del Sur. Dito kami umiinom, yan, dito, basta may upuan to dito. Hanggang ngayon dito pa ang tindahan. Still standing, 24/7, no? So, bago pa nagkaroon ng 7-Eleven inconvenience, yan sila talaga ay andyan na yan sila, existing. Tapos ito naman siya, dito ako kumakain lagi. Minsan, hindi pala lagi, minsan-minsan, no? Mas gusto ko yung pagkain dun sa kabila, dun sa harap ng UIC kumpara dito. Minsan for a change dito ako kumakain kasi mas mura to dito, kasi nga lang mas masarap dun. Tapos matagal din to na bago binago nila, no? Matagal to naging kulay green, siguro mga 10 years mahigit, no? Na green yung kanilang kulay ng mantil. Ngayon hindi na. Ang galing. Iyon. Tapos, di ba? Napakatibay. Pinaglumaan ng panahon, pero andyan pa rin sila nakatayo. Still standing pa rin siya. Hindi pa rin siya pinagbili sa mga mayayaman, mga oligarch, mga korporasyon, mga corporates, para gawing condominium. So andyan siya, New Canton Restaurant. So may nagsabi, ito rin si Sir Michael Wanisa Lacures, no? 'Di ba, kung nanonood ka ngayon, sir, 'di ba sabi mo rin na ito nagbibigay talaga ng napakasarap na kanton. Nagluluto. Basta dito yung kainan niyo dati nung araw. Nung araw pa. Mga lumang area, gusali dito sa Davao. Baka ito yun. Baka ito yung tinutok ko yung sinihan. Na iwan ko, parang matutumba na yan, eh. Parang hindi na siya pwedeng pasukin. Pero dati, nung natatrabaho ko dito sa may Bonifacio Street, yung opisina namin, parang nagkukumpuni ng mga ref. Mga car and air, mga ref and aircon repair yan. Kaya paano ba to? Kukuha tayo ng angulo para pang thumbnail. New Canton Restaurant. Yun. Ito yun, Station 91. Wala na, sarado. Walang sinyalis na may nag-opisina dito. So, Torel, no, 24/7 sila. Yun ang sinasabi nila na kapag sila i-fish out, paano na lang yung mga pasahero na nag-aantay dito gatong oras. Hindi man sila laging merong Torel na dumadaan, pero at least meron talaga.
pang thumbnail. Ayan, okay. Ano sa tingin niyo? 'Di ba? Baka yung ano, 'yan yung tinutukoy niyo na ano na tawag nito, sinihan ng araw. O baka ito. Ngayon meron itong Daki. Ano 'yan? Daki, laundry, maglaba, mura maglaba. Basta ginawa na siyang ano, parang space. Office in the commercial space. Daki, Arzin Merch Central, 'yan. Tapos okay, alam ko 'yan, okay, all item 65. Kasi ang harap siyempre Haltan building, no. Lumang building siya, pero yung ilalim is binago, nirenovate. May-ari niyan siyempre Tan. Baka siya rin may-ari ng ano, no, Mandarin Tea Garden. Family Mart sarado. Hanggang alas 8 lang sila ng gabi. Tapos Mercury Drug, yan, nananatili. Tapos ito yung Quezano Center, yung kabila. Tapos ito ano to, di ba bangko to dati? Land Bank, pagkakaalam ko land bank to nung naabutan ko. So baka sa inyo hindi to land bank pa, no? Yan. Tapos syempre yan, UM, hello, shout out sa mga taga UM dyan, no? Si Sir Ismail, yan. Ito Ma'am Nits, pakita nyo kay Sir Ismail, yung gusali ng eskwelahan niya dati. Siya. Pila na imong edad ron? Kung okay lang. Bisa kay ilas imo ha. Pila imong edad? 30. 35. So unsa imong nahinumduman diri sa ona sa Victor sa ano sa Simrecto? Nga karon wala na. Dahag na nga wala. Sama sa sinihan, unsa imong natang sinihan diri ah? Sa karong konsa na. Quezano Center ka na. Karon pero Quezano Center gyapon sa kaso nga lang sarado na, no. So bata pa ka, 35 pa. So buot pa sa buot na kay na abtan kay nga sinihan, no. Sige, agi lang ko. So yun, bali si Kuya nagta-tricycle pajak. So bata pa siya, no. So hindi niya naabutan yung mga sinihan na naabutan ho ninyo nung araw nang iiwala na. Sabi ko nga, land bank dati. Itong gusali na to yun, may nakalagaw land bank. ATM, pero hindi na siya gumana. Kasi nilipat na ngayon land bank doon sa may kabila. Sa may Palma Hill. Ang mga gusali. Wala lang, no? Ito yung tour natin ngayon, napakahaba nito. So, lalakad lang tayo. Ang ganda maglakad ngayon dito sa gitnang kalsada kasi walang sasakyan masyado, di ba? Hindi tayo mabubusinahan. So, itong harap, ito land bank, likod dito is Quezano, tapos UM. Sige, puntahan natin yung UM, silipin natin. Wala lang. Diyan nag-aral si Sir Sir Ismail dati. Matagal-tagal na din. Quezano Center. Nakalagay Quezano, may pangalan pa Quezano Center. Luma, no? Siyempre, ano yan, iconic yan Kaya hindi yan basta-bastang gigibain siguro. Hindi siya basta-bastang tatanggalin, no? At baguhin may dumaan na aeroplano. Ayos tong tour natin ngayon Gusto ko rin to Nag-i-enjoy ako. Kasi kita paano, meron din ako maalala. Yun nga lang, mga 2006, 2005, 2004, 2003, 2007, 2008, hindi na masyado kasi yan yung time na naglalagalag. Simulan ako yan, nag-out of town. Outside Davao na ako niyan. Ang ganda pala mag-vlog pag gatong oras, walang tao, no? Pwede kang mag-iingay talaga. Hala, we missed you Quezano Center Davao. Ibig sabihin babalik? Pwede, abangan yan. Okay, baka babalik
Nakalagay, we missed you. We miss you guys sa ano, Center Davao. Baka ibabalik yan, panigurado. Kaya pala hindi bininta sa iba. Kasi may balak palang balikan. Okay. Lakad tayo dito ng konti sa unahan. Valgosons Realty Building. Tapos syempre, itong Diaz Mall, diba? Itong kulay puti ba na may green? Basta ano, yung may underground. Underground. May subway. May basement. Shout out kay ano, Sir Patrick Rodriguez. Sabi mo rin, diba, na yung tatay mo dati nagtatrabaho dito, naalala mo nung bata ka pa. Pero si Patrick, bata pa lang si Patrick, no? 22, 23. So sana okay na yung kalusugan ninyo, Sir Patrick. Huwag ka nang kumain lagi ng ano ha, ng pansit canton. Magulay ka, tsaka tubig. Bata lang, 22, no? Tapos meron na siyang ano, napapraning na siya, napaparanoid na siya. Kasi nga, papayat na, ano siya, nangayayat siya. Kasi ang trabaho niya rin, panggabi. Panggabi, di ba, gumagawa ng ano, nag-i-edit din siya, editor. Gumagawa siya, content creator din, yun, no? So, ito yung Diaz Mall. Yan. Papakita ko lang yung itsura ng ano, ng mga lugar, luma. Ito naman siya, bago tong gawa. Itong Oroderm City. Strip Mall. Okay, si Kuyang Guardia ay tulog. So, huwag tayong maingay. Bawal man disturbo. Diaz Mall. Di ba ito yung Diaz Mall? Tsaka to. Tsaka yung green. Kasama yan. Tsaka to. Kasama to. Diaz Mall yan, di ba lahat? So, asan dito yung ano, sinihan na tinutukoy ho ninyo? Basta Lawaan. Sure po ako. Sinihan yun, di ba? Nakalagay sinihan theater. Kumuha ako ng angulo para sa ano, magandang pang thumbnail. Okay, so tapos na tayo dyan. Evil government, oh, nakalagay, oh. Evil government. Grabe talaga mga vandalism, no? Okay. Boardwalk. Ayun, naalala ko pala boardwalk. Naka-utang pala ko. Utang. Oh, basta parang pa-utang yan ang boardwalk dati. Naalala ko. Wait lang ha. Paano ba ako nagkaroon ng utang ng boardwalk? Parang parang yung kasama ko sa trabaho, parang badly needed siya. Tapos meron siya sapatos sa boardwalk na bago mula sa boardwalk. Yan. Tapos pinautang niya sa akin. 1.5. Ganda ng boardwalk at sapatos sa yun. Anyway. Tagal na yun, 2007 pa yun. Nag-quit siya. Okay. Ayan. Naglakad tayo dito sa ano, sa same recto. Kasi nga, sabi nga ni Sir ano, sino yun? Mr. Nobody. At syempre, para kay ano na rin to, no? Kay Sir Ismael. At sino pa ba? Kay Sir Mark, syempre, in Pearl. Nakalimutan ko ba? Nabanggit ko ba kanina sa umpisa? Ayun, may nakalagay, cinema, oh. One Cinema. Davao Theater, tapos ito, cinema. Okay. So, ulitin ko lang, dandahan, yan. Baka Diaz Mall yan, di ba? Tapos, baka may cinema to dito. Ito, baka cinema to, no? Sinihan yan. Theater ba yan? Kasi ito siya, we're hiring. Ano ba to meron dito? Optimo. Na convenience yung ibaba. Swiss Bank naman yung gilid. Tapos ito siya, sarado na, oh. Sinihan ba yan? Tapos Cinerama, hindi pala cinema. Cinerama Theater. Dito tayo. Picture natin to para pang thumbnail.
Yun, no? Cinema theater. So, ang sabi kasi dito, mga audio, no? Maraming mga sinihan daw. Ang nakita ko ditong sinihan na malinaw, 3 lang naman. Ito, Davao Theater, Cinerama Theater, and yung Lawaan Theater. So, basahin natin ulit yung ano, sabi ni Mr. Nobody. Okay, so ang sabi ni Mr. Nobody ay asan na yun? Sinihan, Claveria. Naka-line up lahat. Marco Polo. Okay, side hanggang dulo. Malapit sa katedral. Sinihan na alala ko pa live theater. Oh, wala ko nakitang live theater kung saan banda. Pero binanggit niya ha. Sige, alalahan natin. Live theater. Pero wala ko nakitang live theater so far. Tapos, ano ha ba? Live theater. Lawaan, yun, nakita ko yun. Odeon, hindi ko nakita. Ideal, hindi ko rin nakita. Tagumpay, hindi ko rin nakita. Center, hindi ko rin nakita. New Davao, hindi ko rin nakita. So, meron siyang hindi na sabi itong Cinerama tsaka itong Davao Theater. Yan, hindi niya nakita yan, hindi niya nabanggit yan. Tapos, meron pa siya sinabi. Davao, 70s hanggang 90s. Diyan kasi ako nakatira sa Davao noon. Andyan pa ba yung Dato Complex? Diyan banda sa Bolton. Sikat yan. Bolton. Sikat yan noon. Wala pang Victoria Plaza. O, sige, tsaka na yung ano. Yung Bolton. Tsaka na yan, no? Tsaka na natin yan na puntahan. Bukas o sunod na araw. Same rec lang muna tayo ngayon. Hindi na kaya sa oras natin, no? At ako'y matutulog na. Yan lang. Tapos sa harap nila, ito, katabi ni Davao Theater is Mexico Dormitel, tapos China Bank. Tapos ang harap naman nilang gusali, siyempre lipat tayo sa kabila. Cinerama. Yun. 3C Sprint House siya ngayon, tapos LBC. Yung LBC parang lumang gusali din, lumang estilo. Para siyang sa sa may Illustre. Hawig. Yan. Tapos ito siya, Rex Davao. Baka ano yan? Baka dating ano yan ha? Baka dating sinihan. Meron ding IMS. Ito, eskwelahan to. Yan, dyan ngayon nag-occupied yata or parang nag-rent yung Joji Ilagan, no? Tapos yan, the Murphy Suites. Medicines. Laboratory. Center. Aba, inabot ng 1 oras yung vlog natin. Pero siyempre, pangatawan na natin to, no? Hanggang dulo. Umabot tayo dito. Hindi pa tayo nakaabot sa pinakadulo ng sa Imrecto. Pero wala, 1 oras na yung vlog natin. Basta andyan lang kayo manonood ha. Ako man din ay nag-i-enjoy, di ko rin napapansin yung oras eh. Galing. Okay. Ito, China Bank. Baka dati tong sinihan. Ano sa tingin nyo? Ito, lumang gusali din to, di ba? Parang pininturahan lang ng bago. Ito na, Rizal Street, corner, si Imrecto. Ito, parang lumang ano din to, gusali, na ngayon ay Blue Velvet Hotel. And Mormons. Okay. Ito, diretso tayo. Bago sali itong mga dati itong sinihan. Let me know in the comment box. Napakahabang oras ng umabot tayo 1 oras yung vlog natin. Ang galing. Walang cuts, walang edit. Tapos tabi tayo sa kabila para mapakita ko sa inyo. Ito, lumang gusali ito. Tapos ito, bakanting lote. Parking space to dito. Parking 4P yata to dito. Tapos ito, may mga gusali. Ito palang pension house in siya ngayon, parang boarding house yan. Nakaakyat ako dyan para mag-rent sana. Pero hindi ko kaya, ang init, walang aircon. Hindi sila aircon ready din. Kaya yan, electric fan lang. So maganda sana siya kasi downtown, pero hindi ako tumuloy kasi yun nga, mura lang sana, parang 3.5 yata or 4K, 4,000 within the city.
Pero hindi siya air condition. Kaya yun. Tsaka ang luma na rin. Aakyat ka pa ng ilang floor. Parang nasa 4th floor yata or 5th floor yung mga kwarto na paupahan. Nga pala, naalala ko itong Oroderm City. Ano yan dati? Bakanting lote pala yan. Tapos may mga okay tsaka kainan, no? Mga karinderya. Yan, naalala ko. Kumakain ako dyan dati, di ko makakalimutan. 7 pesos pa yung pinakbit. Galing na mura, no? 7 pesos. Oo, 2007 yun ha, 2006. Partida. Tagal na yon pero 7 pesos. Ano hindi pa yon katagalan ha. Pero ang presyo ay 7 pesos lang. I don't know kung meron pang 5 piso nung araw. Basta nung high school kasi ako, pagka nanawa ako sa sa ulam, toyo lagi, di ba? Sa baonan. So kumakain ako sa karinderya. 5 piso eh. Pero yung 5 piso nung araw, mahal na yan. Mga 2,000. Galing. Naalala ko pala. Okay. Yun o. Baka dating ano to, sinihan. Yan. Penthouse. Ano siya? Penthouse Inn. So ngayon ay Salvio Well Davao na ang kanyang kulay is green and yellow na para siyang orange brotos ng Cebu na para din siyang Dincious Kamayan na estilo ng logo. Salvio Well. Ano yan? Restaurant ba yan? Bakit ganyan ang kanyang ano? Ang kanyang palogo? Lakas makagutom. Orange and green. Tapos Agdao Co-op Multipurpose Cooperative. Yun yung ibaba ni Penthouse Inn. Yan, hotel parking. Okay, tapos dito na area. Yan o, so ano natin ulit focus. Baka dating sinihan to. Baka yan tinutukoy nyo, sinihan. Nakahilira. Yan, GRL 107 Business Bank. Diba, luma talaga ang ano, gusali. O baka yun labas lang, yung luma. Parang sa Intramuros ba? Luma yung disenyo sa labas, pero pagka pinasok mo pa sa loob, yun, maganda pala ang ano, pundasyon tapos aircon. Baka yan yung tinutukoy nyo ha, na ano, sinihan. Insular life na siya ngayon. Yung insular life na yan, matagal na talaga yan dyan. Tapos Philtrust Bank. Tapos ano na to, sa simbahan na to. Sali, di ba? Meron to ditong ano One Network, Maranao, Mindanao ba yun? Maranao Hotel o Mindanao Hotel? Wait lang hanapin natin yung asan ba yun. Tabi tayo dito. Ay, wala na, no? Parang tinanggal na. Para ito yata yung sa may video. Naalala ko yun eh. Na merong tarantado na ewan ko kung taga saan yun. Basta nang ginahasa niya yung ano, yung Dabawin nyo na tawag nito, taga Paquibato District yata yun. Parang yung pumunta sana ng Davao para siyempre alam na naman natin sa Davao kasi diba si Mayor Duterte dati. Kinukuha niya yung yung mga taga bukid, taga bundok ba. Tapos dalhin dito sa Davao para yun, syempre Pasko manghingi ng mga tawag nito, tulong, tulong yung parang pamasko gano'n, no. Manghihingi bahay-bahay tapos sa kalsada ganyan. Kapag ka every December, naalala niyo ba 'yon? Ako naalala ko pa 'yon eh. Normal 'yun dito kapag December, marami. Tapos diyan sila nakatira sa Almendras Gem yung mga yung mga hindi Badyaw ha, yung mga taga Paquibato District ba 'yon basta. No, tapos parang merong parang inabuso yung yung babaeng taga native, natawag diyan basta tribo, membro ng tribo. Yan nahuli, kulong, iwan ko ano nangyari doon. Ginahasa sa yun, parang Mindanao Hotel or Maranao Hotel. Basta dito yun, no? Asa na ba yun? Nawala na. Nababasa pa natin yung dati Ngayon wala na, no? Tinanggal na, baka ito yata yun. Mindanao Hotel, Maguindanao Hotel or Maranao Hotel. Basta mayroong now, Mindanao, Maguindanao or Maranao. Ginawa niya ng kalaswaan yung inosenteng taga Paquibato ba yun? Basta kawawa.
Ayan, ulit tuloy siya. Ayan. Maguindanao Hotel or Maranao Hotel or Mindanao Hotel. Tapos ito naman, Knights of Colombo. So baka ito yung ano ha, sinihan na tinutukoy nyo dati. So ito na yun. Ito na yung pinakadulo ng ano, si Imrecto. So, luma nga naman talaga ang mga structure dito. Grabe ang vlog natin, no? Umabot ng 1 oras, tsaka 10 minutes, lampas. Pwede ako na. Ito, Metropolitan Cathedral. Oh, Philippine National Bank. Oh, baka ito ko yung tinutukoy niya rin sinihan, no? Tsaka ito naman siya, police station. Yan, sa unahan na yan. Sa tawid. Kasi ito, Osmeña Park. Sarado siya hanggang alas 5 lang ng hapon. Ayun, no? Hotel Maguindanao. Okay. So, yan na siguro. Ano, tatapusin na ba natin to? Maguindanao Hotel. So hanggang dito na yung vlog natin. Thank you for watching. At ang sunod natin gagawin ay punta tayo ng bangkiruhan. Pasyalan natin yung mga bulaluan sa bangkiruhan. Dahil yun ay request ni 4K Resolution na nasa Canada na ngayon. Kakaalis niya lang galing Davao. Nag-witness siya ng Karayawan Festival dito sa Davao. Yan, police station. Tapos Suntorise ha, merong gusali dyan, no? Chris Building or condominium ba yan or Chris Hotel. Crischo diba? Crischo artista yun. Okay, Crischo and yung may-ari yata ng parang corporation or may-ari ng Discovery Samal. And Crischo dito parang iisa lang, no? Or corporation or corpo. So yun lang siguro. Thank you for watching and I have to say bye bye at see you sa susunod na mga vlog. So next nating puntahan ay ang bangkiruhan. Yan na nga, hanapin natin yung hindi naman kailangan hanapin, i-vlog lang natin yung Bulaluan area. Bye bye.